ika-4 na araw ng bakasyong pag-aaral ng Biblia at ito yung araw ng ating pagtatapos ng 3 araw na pag-aaral natin. Sana sa 3 araw na yon na pinag-aralan natin ang mga characters sa Biblia kung saan ipinakita nila na kaya nila maglingkod, magmahal, at saka pakinggan ang salita ng Diyos at yung i-share din yung salita ng Diyos. Kahit kayo, mga bata pa, ay dapat alam din na natutunan ninyo kung paano ninyo i-share yung God's Word sa ibang tao. Okay? Sige, una, tanong! Sino ang makakapag-recite dito ng first day na memory verse natin? First day. Okay, Angeline. Yeah, memory verse. Yes po. Kaya? Ay, ganito, dali. Tama yun. Takpan natin si Angeline. Awit chapter 37 verse 5. Ang iyong sarili sa Kanya ay italaga, tutulungan ka na kapag ikay nagtiwala. Yes, very good. Second day memory verse. Sino magre-recite nun? Awit din yun. Sino? Jessie, hindi ka dito. Jessie, hindi ka. Kung kaya ni Angeline, kaya din ni Ate Jessie. Sige dito, si Jivel. Ano? 19 verse 105. Okay? Awit chapter 119 verse 105. Okay. Ala? Okay, lahat tayo. Teachers, dapat memorize ang teachers. Ready? Awit 119, ready go. Awit 119 verse 105. Salita mo'y Sa akin ay patnubay, liwanag na tumatalaw, yon sa landas kong daraanan. Ha? Ay, baliktad. Ay, baliktad daw pala, sabi niya. Liwanag na tumatalaw. Ayun ang gaguli. Okay, ulitin natin. Awit 119, ready, go. Awit 119 verse 105. Salita mo'y isang langlaw na sa akin ay patnubay. Para hindi titigil ng liwanag na tumatalaw. Ayan ang mga booklet. Okay? Ay, sige, ulitin natin ang recitation. Yung pala, kaya Maria at Martha. Mary and Martha. Okay, sino yung second din na character natin? Mary and Martha. Magkaano sila? Magkapatid. Sila ang mga kaibigan ni Okay, Jesus. Okay, ulitin natin. Ayun na. Round to ready, go. Awit chapter 119 verse 105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan. Liwanag na tumatanglaw. Yun naman pala. Tama si Teacher Eliza. Okay, sige. Okay, third day kahapon. Ano yung story natin kahapon? Kahapon. Sino yung bida? Si David and Jonathan. Magkano na sila? Best friend. Ano yung ginawa ni Jonathan sa kanyang best friend? Binigyan ng mga gamit niya. Ano pa? Siya ay tinulungan o pinoprotect
Jonathan laban dun sa kanyang tatay na si tatay. Sino yung tatay ni Jonathan? Si Haring Saul. Okay. Okay. Okay, sige. Si teacher talaga. Okay. Ganyan naman, dahil dun sa napag-aralan natin ngayon, marami tayong ipinatutunan, marami tayong inihanda para sa bawat isa. Sige. Kampo na si teacher para mag-sit down lang lahat at saka mag-pay attention lang dito. Nasa si teacher Ayer? Nasa harap. Sana makanit ninyong lahat. Okay, nasa akin, nakatingin sa akin kasi ako yung nagsasalita, ako yung magpapakilala sa inyo. Okay, dahil nyo nga sabi ko, marami tayong natutunan doon sa 3 araw na yon. Higit sa lahat, ang natutunan natin ay kung paano tayo pinapatnubayan, iniingatan ng Diyos at minamahal ng Diyos. So kung paano rin niya binigay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. So ngayon, bilang tugon doon sa mga natutunan natin, ang ipapakita natin, ipamamalas natin sa mga nanonood sa atin, yung ating mga natutunan sa pamamagitan ng mga inihanda nating presentation. Okay. Sino ang mauna mag-present? Teacher Mariam. Hindi si Teacher Mariam, ang klase ni Teacher Mariam.
Tingin ka ulit. Tingin ka. Tingin ko sa harap. Tingin sa harap. Muna. Okay, so ngayon, paparinggan naman natin, papanoorin natin yung presentation ng klase ni Teacher Eliza. Okay? Marunong nga si nagtaturuan niya. Doon nila nakilala sina Maria at Marta, dalawang magkapatid ni Magdalena.
Okay? Okay, upo muna ng maayos lahat ng mga students. Upo lang ang mga students. Hayaan yung mga teachers. Upo lang kayo, upo lang. Nahihirapan yung mga teachers, upo lang lahat. Okay? So ngayon naman, sige. Upo lang lahat. Ayan. Makikinig lang lahat. Pag meron ako nakita nakatayo, hindi nakikinig, wala kayong prize mamaya. So ngayon, makita ko kayo nakaupo lahat ng maayos. Okay, so ngayon naman, papanoorin naman natin yung presentation ng mga ate at kuya natin. Okay? So meron silang inihanda para sa atin na presentation. So papanoorin natin sila ha. Habang pinapanood lang sila, tahimik lang tayo. Walang nakatayo, walang nagdiligod, walang nagkukwentuhan. Okay? So, pakinggan natin, panoorin natin yung presentation ng ating mga ate at kuya. Okay. Good morning. Good morning. Yun, sumasagot. Kami nga pala ang grupo ng mga ate at kuya. Represent namin. Tinawag ng Diyos si Moises. Ay, sana po ay magandang kalabasan dito. Makinig po kayong lahat. Maraming salamat po. Go. Tinawag ng Diyos si Moises. Samantala, habang nagpapastol si Moises, nakawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian. Itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng Desierto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, Nakapagtaka ito. Gayon ito'y nagliliyab, ngunit hindi natutubo. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises. Ano po iyon? Huwag kang lumapit. Ibarin mo ang iyong sandalyas. Sapagkat banal na lugar ang pinatatayuan. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Nakita kong labis, pinahihirapan ng mga Egypto ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas. Ilabas sa Egyptyo at ihatid sa lupain kainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Histeo, Amoreo, Periseo, Hivita at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang mga aping ginagawa ng mga Egyptyo sa kanila. Kaya't papapuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Egypto ang aking bayang Israel. Ano pong gagawin ko kung sakaling hindi maniwala sa akin ng mga Israelita na nagpakita kayo sa akin? Ano iyang hawak mo?
Tungkod po. Ihagis mo sa lupa. Inihagis niya ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Hawakan mo sa buntot ang ahas. inawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo, ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham. Ipasok mo ang iyong kamay sa dalit mo, sa tapat ng iyong dibdib. Utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya, ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong na kasing puti ng nyeto. Ipasok mo ulit. At sumunod naman si Moises. Nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog-ilog. Ibuhos mo sa lupa at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mo na pa hindi na ako mahusay magsalita. Bagaman na pautal pa rin ako hanggang sa aking pagsasalita. Sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o bibig? At sino rin ba ang bibigay ng paningit at nag-aalis ito? Hindi ba't ako si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa salita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Yahweh, maaari po ba iba na lang ang inyong isugo? dahil dito nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, Hindi ba kapatid mo ang bibitan si Aaron? Alam kong mahusay siya magsalita. Darating siya at nakikipagkita sa iyo. Patutuwa siya at pakikita ninyo. Pag-usapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na mag-isabi naman sa kanya kung ano ang ibig sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. The moral lesson of the story is the importance of obedience, humility, and trust in God. Pinapakita dito na magtiwala lang tayo sa Panginoon dahil may maganda siya, may mga magaganda siyang plano. Kaya dapat ay magtiwala at magtiwala lang tayo sa Panginoon. Okay, thank you. Okay, so balik tayo sa upuan natin. Ngayon naman, magbibigay tayo ng certificates doon sa lahat ng mga umattend ng ating Vacation Bible School. Ganito gagawin natin, alam ko may mga awards na prepare yung mga teachers. Pagkatawag ng pangalan, sabay na natin yung award na bibigay sa kanila. Okay? So, unahin muna natin. Si Ate John, mag-picture sa atin habang ibigay natin yung mga certificates. Okay. Unahin natin yung klase ni Teacher Marian. Sa pagtawag ko ng pangalan, sasabihin din ni Teacher Marian kung ano yung award na ibigay sa inyo. So, malapit kayo dito sa harap. Si Teacher Marian para si Teacher Bessie dito sa harap. Sa tabi ko. Ayan, okay. So, una natin natawagin si Ashanti Nicole
Mascardo. Ayan. Si Ashanti Nicole Mascardo. Meron din siya award. Ano award niya? Ang youngest student natin ngayon, si Ashanti Nicole Mascardo. So, lapit po sa harap, ibigay ni Teacher Marian yung certificate, pati yung award. Ayan, tapos picture. Okay, next, tawagin natin si Kiefer Dwayne Barrios. At ang award niya ay, Best in Recitation and Best in Crafts. Ayan. Ayan, tapos okay. Next, tatawagin natin si Princess Arya Antoinette Sultan. So, si Princess. At ang award niya ay Best in Performance at saka Best in Recitation. Oh, very good. Dalawa. Meron pa, meron. Meron pa. Ayan. Picture. Okay. Ang next na tatawagin natin si Bridget Del Santos. Ang award na Best in Crafts and Best in Memory Verse. Picture. Okay. Next, tatawagin natin si Bernice. Education Award, youngest student. Okay, picture. Okay, next, tatawagin natin si Samantha De Los Santos. At meron siya award na Best in Presentation. Okay, next. Next, si JR. Meron din siya award, youngest student. Yan. Bigyan mo yung sesto. Wala siya. Sana si Cyrus. Sana si Papa Cyrus. Ninong. Tingnan natin, John. Smile. Very good. Okay, pwede na ulit. Balik na. Next, natawagin natin si Krisha and Backlay. Siya. At meron siya award na Best Performance. Ayan. Most behaved. Okay. Best in Performance siya, most behaved. Okay, next, tatawagin natin si AJ Garcia. Ayan, meron din siyang award na Most Behaved. Okay.
Next, tawagin natin si Alicia Kinsley Garcia. Ang award ay Best in Performance. Next, tawagin natin si Jairen Jairen. Ang award niya, Best in Crafts at saka Best in Recitation. Dalawa. Okay, very good. Okay, picture mo na kami. Ano siya ganito po? Okay, next na tawagin natin yung sa klase naman, Teacher Lasa. Okay, so same pa din yung gagawin natin. Pag tinawag yung pangalan, pati yung award na meron student, okay? So, una natin natawagin si Audrey May de Guzman. At ang award na ay Most Behaved and Best in Class. Okay, and next natin natawagin si Angeline. Best in Crafts and Best Memory Verse. Yan, di ba? Gusto mo kanina siya nag-decide memory verse natin. Okay, next na tawagan si Jewel Nicole Oscardo at ang award na ay Best in Crafts at saka Best in Memory Verse. Next, si Andre Kenzo Baklay. At ang award niya ay Best in Crafts at saka Most Behaved. Most baby na ako dati yan. Parang hindi na ako dati. Ako lang. Nakaka-award din. Wala na. Kung kaya magtaas. Certificate na nito. Okay, last but not the least, tawagin natin si Jeste Badilla. At ang award niya ay Best in Crafts at Best in Recitation. Okay, so thank you. Okay, thank you. Okay, ngayon naman, tatawagin ko naman yung mga ate at kuya. Unahin natin si Kathleen. Next. Tawagin natin si, ito pang ilang BTS siya na kaya to. Si Roxanne
Teacher! H.E. at H.E. Next year, hindi student. Teacher na. Teacher na yan. Next, tatawagin natin si Kuya Franz Brian. Teacher! Next year, di na rin yan student. Teacher na rin yan. Okay, and next natin, ito, hindi ko lang pangalan niyang BPS ko. Si Chantel May Ipuron. Okay, so ngayon, bago tayo magpatuloy, nakalimutan ako kanina yung group picture ng bawat klase. So, unahin mo natin yung mga estudyante ng ate kuya. Kasi may group picture. Wala nila yung mga ate na eh. Okay, next. Yung sa klase naman ni Teacher Marian. Picture tayo sa harap. Lahat ng mga students ni Teacher Marian. Say your name, Bernice. Asa yung you? Ayun yun. Ako nandun. Kinuha ko yun dun. Tayo ka nun, tayo. Ay, bata. Ayun yun. Sino mo dami bata? Alright, next naman. Yung mga students ni Teacher Eliza. Wala dyan. Okay, next naman, nasa to, yung lahat ng mga teachers and staff. Teacher Eliza, Teacher Marian, Ate Abby, and Ate Blessy, and Kuya Cyrus. Sit na, ops. Okay, Teacher Eliza, Teacher Marian, Ate Abby, Ate Blessy, and Kuya Cyrus. Bigyan ko yung sis. Sobrang
Thank you. Isama ka sa MG ba? Okay, so ngayon naman, meron akong konting reminders bago tayo mag-snack kasi hindi pa i-snack natin. Okay? So, konting reminders lang. Una-una, syempre, salamat sa ating mga teachers. Kay Teacher Eliza, kay Teacher Marian, kay Ate Abby, kay Ate Blessy, at pati na rin yung mga pinapatulong ko sa mga klase ni Teacher Marian at Teacher Eliza pag may mga project, si Ate Rosan, si Kuya Brian, at saka pati na rin sila yung iba pa. Okay? So reminder, yung ating pag-aaral hindi natatapos ngayon. Meron tayong every Sunday, meron tayong patuloy na pag-aaral. Meron tayong pagsamba, meron tayong worship, and then Sunday school. Kaya lahat ng mga umattend ngayon, i-invite ko kayo para umattend ng ating Sunday school. Siyempre, every Sunday, yan, Sunday school yun. Ha? So, oras nun ay mga 9 a.m. Nandito tayo sa church para nakaready na tayo para sa ating worship at Sunday school. Okay? Siyempre, ang teacher sa atin doon, si Teacher Eliza pa rin, at saka si Teacher Marian, at pati yung mga ate at kuya natin tumutulong sa kanila. Okay? So, ngayon, okay, wala ko nandiyan yung ating snack, pero habang wala pa yung snack natin, okay. Sino ko yun? Sige. Teacher, Eliza, Teacher Marian. Okay, guys, come on. Alright, mga ating kuya. Wow, thank you. Naglalaro tayo na group yourself. Bawal yung ating nakakampe, bawal yung puro magkakilala mo. Magkakasama. Oh, very kilala. Ilan ka? Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23! Oy, ikaw masakit yung aking Reason. 1, 2, 3, go! Group yourself into 23! 23! Lahat kayo! Lahat tayo? Oh, 23 ah. Pag 23 ka kasama. Group yourself into 5! 5. Saling tigil namin sa... Wala
Ay, dapat magkakaiwalay yun ha. Ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lahat. 1, 2, 3. Group yourself into 2. Kakain na kayo, Green? Sino tanggal? Jewel, upo. Babay ka kay Jewel. Say bye, Jewel. Let's go. Okay, ikot. 1, 2, 3. Zip. Ay, muli kasi yung iba doon. Uy, ano ba si? 1, 2, 3. Uy, tingin dalawa. 1, 2, 3. Group yourself into 4. Iwan na. Say bye-bye, Liver and AJ. Ayun po, 1, 2, 3. Zip! Okay, 1, 2, 3. Si AJ nagbabay na. Una ngayon si AJ. Group yourself into 6. Uy, hindi ka sa mga Uy, 6 ka. Grabe ko kay Jay. Ang kanina inaantak si Jay. Sabi niya, hindi na kasama eh. Ha? Ang sabi niya. Group yourself into Bigyan mo sa kanya. 5. Uy, hindi pwede si JR. Uy, hindi ka sa... Mag-ano ako ah. Dapat hindi kasama ni JR eh. Kaya wala Uy, tutugay si Brian, may bunto. +2. Okay, Sinta, tapos na yung game. Panalo kayo lahat. Ang galing nyo. Thank you very much. Kasalo na kami, nanalo na sila lahat. Sinta po, kids. Sinta po. Okay, sige. Congratulations sa lahat ng mga nag-graduate. Tapos sa BGS Navigation Bible School. At congratulations sa mga may awards. So, yan. Pagbigyan niyo pa sa mas isang na pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Okay, sige. Tayong lahat tayo tumayo. Iyuko ang mga ulo. Ipikit ang mata. Pag daw pinang
hold on hands, bow your heads, close your eyes, and let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa 3 araw ng pag-aaral namin ng iyong salita. Salamat po sa mga teachers, sa mga students, at sa mga tumulong para maging maayos at patagumpay ang pag-aaral na ito. Salamat po sa katalinuhan at katsagaan na pinagulong po sa mga batang ito. Nawa Panginoon, sa mga darating na mga pag-aaral ng salita ng Diyos, yung Sunday, makasama namin sila sa pag-aaral ng salita. At maraming salamat din po sa mga pagkain namin pagsasaluhan. Nawa po ito ay yung pagpalain at naging kalakasan ng aming katawan at patuloy na gamitin namin sa paglilingkod sa aming kapwa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sit down. Ang hindi mo po... walang price. Walang food. Ang hindi pastor. Ayun nila. Abay mo na kaya, abay. Hi, Teacher Liza.